Irang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kaniyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinatawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kaniyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo at si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipos siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito kung paano tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ang humirang ng 12 apostol na tinatawag niyang mga alagad, kinalauna nakilala sa 12 apostol. Ang tumawag sa kanila, walang iba, kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga kung inyo pong mapapansin, simple lamang ang mga pinagmulan ng 12 apostol. Hindi sila mga sikat, wala silang mga dugong ng pagiging hari. Hindi rin sila mayayaman sa lipunan. Masasabi nating napaka-ordinaryong tao nilang lahat. Sila ay mga simpleng mamamayan na naghahanap buhay. Ang karamihan nga sa kanila ay pangingisda ang ikinabubuhay. Bagamat simple lang
ang kanilang pinagmulan, pinili at tinawag sila ni Jesus. Kinaawaan at kinahabagan sa kabila ng kanilang kasalanan at mga pagkukulang. Nagbalik loob din sila sa Diyos at pinili nilang ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod. Pinili nilang ituwid ang kanilang mga madalim na nakaraan. Kaya hindi rin naging madali ang kanilang mga buhay. Dahil pagkatapos ng kamatayan ni Jesus na Nazareno, ay naranasan nila ang magmisyon sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa. Naranasan nilang mapagtabuyan, kutyain, at hindi tanggapin ng mga tao. Ang ilan sa kanila ay namatay bilang mga martir. Ibinuwis nila ang kanilang buhay sa ngalan ng pag-ibig, pananampalataya, at misyong ipagpatuloy ang nasimulan ni Jesus Nazareno. Dito mapapansin natin na ang misyon galing kay Jesus Nazareno. Sa Kanya nagmula ang gawain upang iligtas ang bawat isa sa atin. Kaya tayo pong lahat ay nakikibahagi lamang sa gawaing ito ng Diyos. Mission flows from the heart of God. Ang misyon po ay bumubukal at umaagos sa puso ng Diyos. Noong likhain ng Diyos ang sanlibutan, ay taglay na niya ang pagiging isang misyonerong Panginoon. Hindi pa tayo nagmimisyon, ay nagmimisyon na ang ating Panginoong Diyos. Ano po ang matututunan natin sa ating Ebanghelyo? Dalawang mahalagang punto. Una, pagtugon. Kaya po tayo naririto sa mga oras at sandaling ito dahil tayo ay tumutugon sa paanyaya ng Panginoon. Tayo ay mga pinili ng Diyos dahil mahal niya tayo at gusto niya tayong mapaginhawa at mailigtas. At ang pagpunta natin dito ay ang pagtugon natin sa awa at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga po ang debosyon ay isang paraan ng ating pagtugon sa pagmamahal ng Panginoon. Lahat tayo tinawag. Lahat tayo inanyayahan ng Diyos. Subalit, hindi lahat ay tumugon. Kung mapapalad tayo dahil tayo ay tumugon sa mapagmahal na paanyaya ng Diyos, dapat ipagpatuloy natin ito hindi lamang sa loob ng simbahan, maging sa labas ng simbahan, sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating mga hanap buhay, sa loob ng ating komunidad. Dapat patuloy ang ating pagtugon na tayong lahat maging mabuting tao, na tayong lahat matuto sa pagmamahal na ipinamalas ni Jesus Nazareno. At ikalawa, pagmimisyon. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang iyong misyon sa buhay? Tayong lahat ay hindi lang basta tumawag, hindi lang basta tumutugon, hindi lang tayo basta nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit, tayong lahat ay kumikilos sa pamamagitan ng pagmimisyon. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang ipagpatuloy ang kaniyang napasimulan, upang ipamalita sa buong mundo ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos.
Kaya't huwag po nating pagdududahan ang ating mga sarili. Anumang katayuan at estado ng ating buhay, mahalaga sa Panginoon, pwede kang maging instrumento ng kaniyang pagmamahal at pagpapahayag ng mabuting balita. Basta ang mahalaga, ibigay mo at ialay ang sarili sa Diyos at maglaan ng oras at panahon upang makinig at sundin ang kautusan at kalooban ni Jesus Nazareno. Kaya nga po sa banal na Eucharistia na ating ipinagdiriwang at inihahandog sa Diyos, itinataas natin ang ating mga puso at isipan upang pagnilayan ang bawat salita at kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya't sa araw na ito, tayo pong lahat ay inaanyayahan upang tumugon at upang magmisyon. Naway sa pamamagitan ng ating tapat na paglilingkod, tayo ay maging marapat gumanap sa Kanyang piging at sa Kanyang kaluwalhatian at kabanalan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.